Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama po natin walang iba kundi si Pastor Nestor Ilioma, ang ating magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College para sa atin pong talakayan sa pagkakataong ito. Kamusta na kayo, Pastor? Mabuti po, Pastor, at kami ay natutuwa na sa bagong taon ay nagpasimulang muli ang second semester at tayo ay may mga estudyanteng lumipat sa ating paaralan at patuloy na lumalago ang ating edukasyon, ng programa ng edukasyon. Yeah. Magandang mapakinggan na ang ating mga paaralan ay pinupuntahan ng ating mga mag-aaral sapagkat naniniwala sila na tayo nakapagbibigay ng Kristiyanong edukasyon. So purihin po ang Panginoon sa kanyang mga kabutihan sa bawat isa sa atin at gayon din sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito na tumatanggap ng mga pagpapala sa araw-araw. Purihin natin ng Diyos sa kabutihan niya na gumagabay sa bawat isa sa atin. Muli po, nais kong ipabot ang aming malugod na pagbati sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa. Saan man kayo naroroon, maging dito sa Pilipinas o sa ibang mga bansa, kung ano man ang inyong mga gawain dyan at napatuloy nyo sinusubaybayan ng programang ito, maraming pong salamat. At muli po, nais kong ipabatid sa inyo na tuloy-tuloy po ang ating pagdiriwang para sa ikalimang taong anibersaryo ng programang ito. Kami ngayon nagtakda ng isang araw ng Sabat na magaganap sa ikalawang Sabado ng Nobyembre para magkaroon ng fellowship, ng kasayahan, na magkasama-sama ang lahat ng sumusubaybay kung magiging posible ito, na siyang pinakatampok ng ating pagdiriwang sa taong ito para dito sa selebrasyon ng Oras ng Pag-aaral. Sana po idalangin ninyo ang pagtatagumpay nito at hindi lamang yon, kundi suportahan po natin upang sa ganon ay mas marami pa po at maging malawak ang kanyang mararating. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 na serye ng ating pag-aaral. At dito sa seryeng ito, ang pamagat ay ang paghukom sa Babylonia. Ang ika-6 na salot na siyang pinag-aralan natin nung nakaraan ay naging sanhi ng simbolikong pagkatuyo doon sa Euphrates. Samantalang binabawi ng mga nagkamaling akalang tao ng daigdig ang kanilang suporta sa pangwakas na panahong ng Babylonia. Ano nga ba ang Babylonia? Ito yung bibigyan natin ng kasagutan. Ano ang dahilan ng pagbagsak nito? Bakit ito huhukuman ng Diyos? Ano ang kaugnayan nito sa malawak na demonikong mga aktibidades sa panghuwad sa gawain ng Diyos? At sa huli, sa ating talakayan, ating pong aalamin kung papaano tayo makakatakas mula sa mapang-akit na gawain ng Babylonia. Balit bago po tayo magpatuloy, humiling tayo ng patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat maaari naming buklatin, pag-aralan, basahin ang inyong salita at ang katiyakang patnubay ng inyong banal na Espiritu ang mararanasan namin. Salamat po, Panginoon, na sa mga nakalipas na pag-aaral, ang inyong gabay ang aming naranasan. At ngayon, muli naming pag-aaralan ang isa pang paksa, ikaw nawa ang magdala ng kaalaman. Magdala ka ng pag-asa sa bawat nanlulupaypay, magdala ka ng kapatawaran sa may mga kasalanan, at magdala ka ng pag-asang maaari naming panghawakan samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Ingatan kaming huwag magkamali ni Pastor Sabat sa pagpapahayag ng inyong salita, lalong-lalo na ang huling pabalita na nasa Apokalipsis, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin pong tingnan ang pinakasusing talata sa atin pong talakayan na masusumpungan sa Apokalipsis Kapitulo 18, talata po ay 4. Sabi po dito, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ayan, Pastor, ang talatang ito ay napakahalaga sapagkat ito ay panawagan ng Diyos
sa mga tao na sa loob ng Babylonia. Nanong ibig sabihin? May mga tao ang Diyos na nandito sa mystical Babylon na kumakatawan sa mga sumunod sa mga tao o doon sa tinatawag nating hayop at yung larawan ng kanyang hayop na pinaniwalaan yung mga maling aral na hindi sang-ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay tumatawag. Pastor, ito yung evangelistic call ng Diyos. Magsilabas kayo bago ibuhos ang huling salot, bago magwakas ang kasaysayan ng ating sanlibutan at yung pagsasara ng pinto ng awa na sinasabi natin, tinatawagan ng Diyos ang mga nasa relihiyon na mali ang kanilang mga aral. Lumabas kayo, bayan ko. Bayan niya sila, mahal niya sila, ayaw niyang sila'y makibahagi doon sa salot na ibubuhos at parusa dito sa mystical Babylon na ito na kumakatawan doon sa mga naghimagsik sa Diyos. So ito nga, Pastor, yung mga obserbasyon na bago ibubuhos yung ikapitong salot, may mangyayaring panawagan mula doon sa mistikong Babylonia na kung saan ay tatawagin yung mga taong nasa Diyos na nasa sa loob nito. Pero sinasabi natin na sa panahon na ibuhos ang pitong huling mga salot ay wala na. Wala na silang pagkakataon. Hindi nila na makikita yung mali na kanilang tinatahak. Ito na yung sinasabi doon sa Isaiah 5:20 na ang matamis ay nagiging mapait at yung madilim ay nagiging maliwanag. Subalit, bakit nga mangyayari pa yung panawagan? Bakit mangyayari ang panawagan, Pastor? Bakit? Itong panawagang ito'y mangyayari kasi may pagkakataon pa na sila'y lumabas. Ang panawagang ito, Pastor, ay bahagi ng ating kinalalagyang ngayong panakapanahunan. Bago ito dumating, ang Diyos ay tumatawag. Ito ay another expression noong 3 angels ng Revelation 14. Ang Diyos ay tumatawag para magsisi ang tao at tumalikod sa kanyang kasalanan. So ibig sabihin, walang mangyayaring pagsisisi between sa pagitan ng ika-6 na salot at ikapitong salot? Wala na, Pastor. Wala na. Death decree na yun. Magkakaroon ng kamatayan doon sa bandang huli. So mga ginigiliw, itong panawagang ito na ibinibigay nitong si Juan Revelador ay nagpapakita na bago dumating ang huling 7 mga salot, nararapat na yung mga taong nananampalatay sa Diyos na taimtim, na bagamat hindi nila nakilala yung araw ng Sabat na siyang tamang pagsunod, pero sa panahong ito, sila'y tatawagan upang lumabas at mapasama kasi magiging tapat na bayan ng Diyos. Magiging issue na ito, Pastor. International na issue dahil ipipilit na nitong sistemang ito, nitong mga relihiyong ito, yung pangingilin ng ika-unang araw at hindi yung ika-7 araw. Dito malalaman na nila kung bakit ipipilit. Malalaman nila na ito pala ay huwad at hindi ito yung tamang araw na nagpapakilala ng manlalalang at tagapagligtas. Ngayon, ano naman yung mangyayari sa Babylonia bilang resulta ng 7 mga salot? Ayan, talatang 18 at 19, Pastor. Ayan, ano ang magiging resulta ng pagdating ng 7 salot dito sa Babylon o itong sistemang ito ng grupo ng political at religious group na nagluminlang sa mga tao sa huling kapanahunan? Apokalipsis 16, 18 at 19. 16, 18 at 19. Okay. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3 at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Ayan, Pastor, darating ang pagkaguho at ang pag-aalala ay darating sa Babylonia kasi marami ang mapapahamak, maraming mga tao na naroon sa loob ng Babylonia na hindi tumalikod ay makakasama na mapuksa pagdating ng araw na iyon. Siguro liwanagin natin, bagamat pinag-aralan na rin natin ng mga nakaraan, yung mga simbolo nitong mga binabanggit dito, katulad ng Babylonia. Kasi ito ba'y may kinalaman doon sa... Literal? Literal o ano ang kinakatawanan nito? Yung Babylonia, Pastor, ay papansinin natin na ito ay
hindi na ito yung literal na Babylonia na itinayo ni Nimrod pagkatapos ng baha. Ayan, pasino yung pastor. Ang Babel ay nagsimula, na ang ibig sabihin ay confusion. So ito ay nagsimula dun sa kasaysayan na confused, nagtayo ng imperyo na nagsimulang mag-worship ng araw. Ayan, binanggit yun ni Pastor Casimiro nung nakaraan nung siya ang ating guest. At pagkatapos nito, dumating din sa panahon ni Daniel na ang Babylonia ay isa dun sa 4 na mga sinisimboluhan ng mga hayop na na magdadala ng kahirapan at persecution sa bayan ng Diyos. At ang panghuli, pag pumunta tayo dito sa Bagong Tipan, ang Babylonia ay hindi na literal. Kasi gumuho na yung literal na syudad ng Babylonia. Ito'y kumakatawan sa sistema ng false religion sa huling kapanahunan na manghihikayat at magtuturo ng mga maling aral sa mga tao. Marami ang malilinlang sa kanyang mga aral. Ito yung Babylonia sa huling kapanahunan. Kaya tinatawag itong harlot eh. Pupunta tayo dyan mamaya, Pastor. Sa ganun pa man, ay may binabanggit dito na maraming tubig. Ayan. Ano ba yung magagawa ng maraming tubig? 17:15, Pastor. Ayan. Kasi ginagamit palagi yung mga tubig, dagat. Talatang 15 ng Kapitulo 17. Sabi dito, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Ayan. So, yung tubig dito is a general term sa mga bansa, mga tao, mga tribo na nasa buong sanlibutan na makikilahok at sasama dito sa mystical Babylon sa huling kapanahunan. Yan. Ngayon, binabanggit natin kanina, yung nabanggit ko nga, yung harlot. Kasi dito sa Biblia ay kapag ka ang tinukoy ay babae, meron tinatawag dalawa. Virgin. O pure or virgin woman, kumakatawan sa tunay na iglesia. At ito naman yung patutot. Ano ba yung kinakatawanan ng patutot? 17:5, Pastor, ng Apokalipsis. Sabi dito sa 17:5 ng aklat ng Apokalipsis, at sa kanyang noo ay nakasulat ng isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ayan, ina. So pag sinabi mong mother, may mga anak. Ayan. So ang Babylonia ang nagpasimula ng mga anak niya. May mga anak siya na mapapansin natin. Ang ibig sabihin ay mga nagsisunod na mga grupo ng pananampalataya sa balat ng andaming pananampalataya sa balat ng lupa, Pastor. Pero ang pinagsimulan lahat niyan, Babylon. At yung Babylon na yun, nag-influence ng iba't ibang mga aral mula sa sun worship at kung ano-ano pa. At ito naman ay in-embrace nitong mga ito. So, itong harlot dito, yung patutot, Pastor, ay kumakatawan sa mga grupo ng religious group na tumalikod at uminom ng mga alak ng ibang aral galing sa sanlibutan at hindi galing sa banal na kasulatan. So, binabanggit niyo ito ay galing sa religious group. Ay, how about naman yung mga mula doon sa political party o movement? Ayan, may dalawang grupo rin. Mapapansin natin pa Revelation 12:2, 17:2 at 14:8. Ihambing natin, Pastor, kung saan manggagaling itong dalawang grupong ito. 17 talatang 2. Sabi dito na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. 14 verse 8. 14 verse 8. Doon sa bahagi ng at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Ayan, itong Babylonia, ito yung nagpapainom. Ano yung pinapainom niya? Ito yung paraan ng pagbibigay niya ng mga maling aral at turo sa ibang mga tao at mga pinuno ng mga bansa. So ito yung political at the same time secular na mga naninirahan dito sa lupa, paiinumin niya. Kaya nga, hindi na lamang ito, yung binanggit nating last time na Battle of Armageddon, Pastor, ay it's a mixture of social, political, religious, at even military, magiging kabahagi dahil ito'y magiging international ang impluensya nitong Babylonia sa mga buhay ng mga tao. So, ibig sabihin,
itong Babylonia na ito na siyang nagtataglay ng mga maling turo, ng maling practices, ay magagawa niya na ma-impluensyahan maging yung political. Yes, mga leader, pastor, ang target dito, ang sabi ng mga talata So, sa gayon, ang sabing ganoon, dito sa atin hong tinatalakay, ay ano ang mangyayari sa kanila? Kasi sinasabing gano'n, nilasing. Ang sabing gano'n. Anong implikasyon nung tinutukoy na ito? Tingnan natin ito dahil nangyari ito sa lumang tipan, itong ganitong karanasan. Isaiah 28, talatang 7. Isaiah 28, talatang 7. Ang sabi po dito sa sulat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 28, talatang 13, ay ganito. 7. O talatang 7. Gayunman ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang saserdote at ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak. Sila'y nangasakmal ng alak, sila'y pahapay-hapay. Dahil sa matapang na alak, sila'y nangamamali sa pangitain, sila'y nangatitisod sa paghatol. Did you notice yung dalawa, pastor, na huling bahagi? Itong pinainom ng mga alak, literal na kita natin yung lasing, pagkalasing na, ay susuray-suray. Hindi natuwid ang kanyang paglakad. Ayan, ibinidiin yun. Itong mga pinainom na ito, hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Hindi nagtutugma yung sinasabi at saka yung kanilang sinasakabuhayan. At itong mga leader na ito'y nagkakamali sa kanilang mga pangitain at natitisod sa kanilang mga paghatol. Yung mga judgment at mga pagtuturo nila, mali. Ito ang impluensyang mangyayari kapag tumanggap tayo ng alak na ipapainom ng Babylonia, yung harlot, para tayo ay hindi mahanda at confused tayo kung ano ba ang susundin. Maraming tao ngayon ang ganyan, pastor. Actually, ito ay nasasaksihan natin. Maging sa ating kapanahunan, naniniwala tayo na tayo naninirahan na sa mga huling kapanahunan. At nasaksihan natin kung paanong tinatanggap ng karamihan ang kanyang daladalang mga maling mga aral. At sa pamamagitan nito ay mas maraming mga tao ang maaaring naakay sa kamalian. Ngayon, paano natin sasabihin sa kanila na sila'y nasa sa panganib dahilan sa kanilang pagsunod lamang sa mga popular na mga sentimiento o sa mga bagay na kung saan ang nakararami ay doon sila umaayon. Ayan, pastor, ang tao ngayon ay very secular. Pag sinabi mong secular, walang panahon sa relihiyon, walang panahon sa pagbasa, walang panahon sa pananampalataya at pagsamba. Ayan. So ang unang-unang titingnan natin, pastor, ay yung influensya ng secular. How can we counteract yung secularism? Kahit sa ating mga tahanan, pumapasok yan, pastor. Kita ninyo, kung minsan ay wala ng pag-worship. Abalang-abala tayong masyado sa paggawa. Darating pagod na ang mga bata, nanonood lamang ng mga telebisyon at mga telenovela. Wala ng pag-worship. Babantayan natin ito, pastor. Pati pagbabasa ng Bible. So, unang-una, sa ating mga sambahayan. See? Dahil kung tayo mismo na nakakaalam ng katotohanan ay naapektuhan ng materialismo, sekularismo at ng iba pang mga bagay na nangyayari, how can we share? Paano natin ipabahagi ito sa ibang mga tao na naligaw na at na-confuse sa kanilang mga buhay? Tayo mismo, hindi natin maituwid yung ating mga sarili. Yan po mga kaibigan ang siyang babantayan natin. At naniniwala naman tayo na sa kabutihan ng Diyos na kanyang sinugo ang banal na espiritu na siyang magpapaunawa sa atin ng lahat ng mga bagay na hindi pa naaabot ng ating mga kaisipan. Tama yun, pastor. Ngayon, napansin po natin itong gawain, itong patutot na ito. Ngayon, ang tanong natin, yayamang nakita ni Juan Revelador na ang patutot ay nakasakay doon sa hayop na pula. Ang tanong natin ay, paano ito bibigyan ng kahulugan? Ano ba yung ibig sabihin nung kanyang yung pagkakasakay niya doon sa hayop na pula? Yan, 17:3 ng Apokalipsis, pastor. Sabi dito, ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula,
na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Ayan, itong babaeng ito, ang ibig sabihin, ang sistema ng relihiyon o ito'y bulaang mga relihiyosong nagsasabi sila ay nakasakay sa isang, tabi doon, isang hayop na pula. Ang pula, red is always the color. Papansinin niyo, itong red dragon is always a color of the enemy of God. Ang diablo, pastor, ito ang kulay niya. Kaya nga papansinin natin, itong pagsakay niya rito ay ang nasa foundation niya ay hindi aral at turo ng Diyos, kundi ang foundation nitong iglesyang ito ay foundation ng mga tao o ng relihiyon na bulaan na pinag-usig ang karamihan. Kaya red ay pinag-usig niya at pinatay ang mga santo at banal ng mga Diyos sa mga nakalipas na panahon. Yan. Kung mapapansin natin, may kinalaman pala dito yung political yan. powers. Halong-halo yan. At saka yung control yung ng secular. control. Sinasabi ko kanina. Dahil ito yung larawan ng relihiyon, yung pagsakay sa mga secular at political na kapangyarihan na tinuturo yung dalawang magkahiwalay na entity na tinatawag dito. Kaya ito naman yung religion at saka yung politics na nagsanib. So kaya makikita po natin dito mga ginigiliw nating mga taga-subaybay na kung saan itong patutot na ito ay mayroong katangian na tumutukoy din doon sa dragon at saka doon sa dalawang hayop. Ayan, Pastor, pansinin natin itong bagay na ito. Pansinin natin ang Exodus 28:5 at 6. Bakit natin ito iuugnay? Ayan. At kukuha sila ng ginto at ng kayong bughaw at ng kulay ubi at ng pula at ng lino at kanilang gagawin ng epod na ginto at kayong bughaw at kulay ubi, pula at linong pinili na yari ng bihisang mangbuburda. Ang iyong talatang binasa, Pastor, sa Exodus 28:5 at 6 ay maaaring tanongin nila, bakit natin iniuugnay ito doon sa ating tinatalakay na paghatol sa Babylonia? Sapagkat ang issue rito, Pastor, ay yung nasa Babylonia, kinuha niya yung kulay ng damit na ginagamit ng pari sa lumang tipan. Now, anong implication nito, Pastor? Ito ay nagpapakita na yung mga leader ng apostate na tumalikod na mga relihiyon ay gagamitin nila yung role na priestly na role ni Kristo na kinukuha nila ito. Kaya ito yung mahalagang punto na nais nating idiin. Tingnan natin doon sa Exodus 28, Pastor. Ay talatang 36 hanggang 38. Exodus 28, 36 hanggang 38. At gagawa ka na isang lamin ng taganas na ginto at do'y susulat mong ukit na ayon sa ukit na isang panatak, banal sa Panginoon, at iyong ilalagay sa isang listong bughaw at malalagay sa ibabaw ng mitra, sa ibabaw ng harapan ng mitra malalagay, at malalagay sa noo ni Aaron, at dadali ni Aaron ang kasamaan ng mga banal na bagay na papakabanali ng mga anak ni Israel sa lahat nilang mga banal na kaloob, at malalagay na palagi sa kanyang noo upang tanggapin sa harap ng Panginoon. Ayan, Pastor, narito, yung pare, ang kanyang role ay mag-impluensya para mapabanal yung mga tao. Pero itong kapangyarihang ito ng Babylonia, Pastor, hindi pa mababanalin, kundi mai-impluensyahan sila na maging sekular at maging makamundo. Ito yung makikita nating role noong harlot na nai-impluensya nung dragon at saka nung dalawa pang hayop na pinag-aralan natin sa Apokalipsis 13. Ito yung influence na imbis na mapabanal ang buhay ng mga tao, mapapasecular sila, magiging materialistic, hahaluan niya ng mga aral na mali ang banal na kasulatan. Ito ang magko-compromise na pandaraya. Ito yung ipinapainom niya sa kanila sa pantalang sila at tayo humaharap sa huling kapanahunan. So kaya nga, kung hindi natin babantayan itong kanyang pagkilos, maaaring madaya tayo sapagkat pinapakita dito yung kaniyang pambungad na tila isang saserdote. Yan, isang saserdote. Okay. Religious ang approach, Pastor. Yan. Okay. Pero kung papansinin natin,
ay may pagka-secular, may political, at may mga iba pang mga ihinalong mga bagay. Yung tatlong espiritu na pinag-aralan natin, paganismo, espiritismo, ihahalo niya para ang tao ma-confuse at hindi niya alam kung ano talaga ang dapat niyang sundin, at ito'y ipipilit niya at magiging bahagi ng kanilang pamumuhay at pananaw. Okay. Pagka ba sinabi nating, liwanagin nating mabuti, sinabi nating patutot. So, ano ang kahulugan nitong patutot? Ayan, ang patutot, Pastor, ay mga nagkakaroon ng iba't ibang mga relasyon sa ibang, iba't iba. Nang ibig sabihin, ang pure na virgin ay para lamang sa iisa, at yun ay ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang pinaglilingkuran. Ito, kagaya ni Jezabel, naglingkod sa iba't ibang mga aral at mga doktrina, at tinanggap niya ito, in-embrace niya ito bilang bahagi ng kanyang pakikirelasyon, at inintroduce niya rin ito sa ibang mga tao. Mga maling aral na kagaya ng pagan, sabi ng iba ay, pag tinanong mo yung state of the dead, yan ay doktrina ng filosofiya ng mga Greeks. Wala yan, purin yan sa Bible. Pumasok yan sa loob ng aral ng iglesia. Ano pa? Yung mga pagbibinyag ng bata at ng baby, wala yan sa banal na kasulatan. Yung sakripisyo ni Kristo ay kinukuha ng tao dito sa lupa at siya ang nagpapatawad ng kasalanan. Wala yan dito sa banal na kasulatan. Yan ay tungkulin ng ating Panginoong Hesus. Kinukuha niya, kaya nakikiapid dahil ginagamit niya ang aral at turo ng Biblia, pero hinahaluan niya ng ibang mga aral. Yan. Kaya nga ba itong patutot na ito, kung atin hong pagmamasdan, ay pinapakita sa kanyang kasuotan at maging sa kanyang hawak-hawak na kopa, yung kanyang katangian, na siyang nagpapahayag naman ng mga maling practices na kanyang in-embrace para ituro sa iglesia. Ngayon, mga ginigiliw, atin hong kilalanin kung sino nga ba itong hayop na ito na nakakulay pula. Ayan, 17:3, Pastor, ng Apokalipsis. Itong hayop na pula. Ayan, 17, talatang 3. Ang sabi dito, at ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. Papansinin natin na itong Dito description na nakasakay ito, siya. Pastor, ay yun din yung description doon sa 13, versikulo 8. Ayan, 13:8. Pansinin natin. Ng Apokalipsis. Yan, 13:8. Apokalipsis 13:8. At ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisamba sa kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatagang sanlibutan. 13:13. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan na ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa'y nagilalas sa hayop. Ayan, itong pulang hayop na ito at saka itong unang hayop sa Apokalipsis 13, Pastor, sa ating pagkaunawang mga Adventista ay iisa. Ito ay kumakatawan sa kapangyarihan na in-identify din ni Daniel na nanggaling sa imperyo ng Roma, at yun ay ang sistema ng kapapahan. Ito yung tinutukoy dito na Scarlet Beast na inuupuan ng iglesia na tinatayuan nung Scarlet. So, ang ibig sabihin, maling mga aral na nakatungtong dito sa itong sistemang ito ng relihiyon. Pero nabanggit dito sa hayop na pula na ito na mayroong 7 mga ulo. Ayan. Ngayon, paano natin ma-identify yung 7 mga ulo na ito? Ayan, 17:9 hanggang 11. Kapitulo 17, 9 hanggang 11. Apokalipsis 17:9 hanggang 11. Narito ang pag-iisip na may karunungan, ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae, at sila'y 7 hari, ang 5 nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa'y hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring ikawalo, at siya'y sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. Ayan, narito, Pastor, nilinaw dito na yung 7 bundok ay 7 mga hari. Now, kung papansinin nyo, ang City of Rome, Pastor, ay
napapalibutan ng 7 mga hills. Historically, ang siyudad ng Roma ay built on the foundation ng 7 mga hills. At ito ang ating tinutukoy na ang siyudad ng Roma na naging upuan ng sistema ng kapapahan ay nagpainom ng mga maling aral sa iba't mga tao sa iba't ibang bako upang sila ay by conquer. Yan, kanyang nilusob, pinuksa ang mga tao at inimpress sa kanila yung katotohanan na tila baga totoo na nanggaling at turo nila. Yan. So, sa makatwid, ito'y may kinalaman din doon sa binabanggit natin ng mga nakaraan. Naalala natin yung tinatawag natin na mga biblical na propesiya ng mga hari na kumakatawan sa mga kaharian. Balit may yung tinutukoy po ninyo na 7 mga bundok na siyang kinakatawanan ng 7 dakilang successive na mga empires na siyang sumakop sa sanlibutan sa pamagitan ng kanilang kapangyarihan na binabanggit throughout history na nagpapakita kung papaanong si Satanas ay nag-umupos sa Diyos at kanyang sinaktan ang bayan ng Diyos. Alam mo, ang pag-aaral ng Apokalipsis, Pastor, ay papansin natin, hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalit at ataduhin. Magkakasama kasi yung political at religious at iba pang mga bagay. Kaya yung mga symbolic nito ay nagkakahalo-halo. Pero iisa ang tinutumbok nito. Hindi magkakahiwalay. Itong Daniel 17 ay Revelation 17, yung 13. Pare-pareho na minamagnify ang isang sistema na umuupos at lumalaban sa kapangyarihan ng ating Diyos. Pero sangayon sa aking pag-aaral, naobserbahan ko na tila parang meron pang binabangon na kapangyarihan itong si Juan na parang ito tumutukoy doon sa ika-8 kapangyarihan o ito ba'y may kinalaman na doon sa ika-7 kapangyarihan? Yan, ito'y apektado kasi pag sinabi mong 7, Pastor, 7 at 8 in Jewish reckoning, yung tawag-tawag yung sa numerology nila, ay perfect, kompleto na itong sistemang ito na nag-uupos sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. So wag nating imagine na 1, 2, 3, 4, 5 na binibilang natin, kundi ito ay sistema na perfect na opposition to the will and power of God. Ayan. So maliwanag ginigiliw namin na kung saan magkakaroon tayo ng kalituhan kung atin na hinahanap na iniisa-isa natin, kundi tingnan ho natin na ito ay yung perpektong kaparaanan na kung saan makilala natin yung mga sumusunod sa kalooban ng ating Diyos. Ngayon, ano ba yung kinakatawanan ng 7 bundok? Ayan, kagaya nga ng sinabi natin. Jeremias 51:25, Pastor. Jeremias 51, ang talata ay 25. Jeremias 51, talatang 25. Ang sabi po dito, narito ako'y laban sa iyo o mapanghamak na bundok, sabi ng Panginoon, na gumigiba ng buong lupa, at aking iuunat ang aking kamay sa iyo, at pagugulungin kita mula sa malaking bato, at gagawin kitang bundok na sunog. Ayan. So, itong 7 hills, ito yung babangon na syudad, ito yung pang 4th beast doon sa Revelation sa Daniel 7, at ito rin yung unang beast dito sa Revelation 13. Itong 7 hills, dito magmumula, Pastor, at ito yung pinanggagalingan noong kapangyarihan na magiging oppositionist sa kapangyarihan ng Diyos. Dito sa Ezekiel 35, Pastor. Ezekiel 35. Yan, ang talata ay 2 at 3. Ezekiel 35, 2 at 3. Anak ng tao, ititig mo ang iyong mukha sa bundok ng Seir at manghula ka laban doon at sabihin mo roon, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, narito kay laban sa iyo, o bundok ng Seir, at aking iniuunat ang aking kamay laban sa iyo at gagawin kitang sira at katigilan. Kung babasahin mo ito, Pastor, hindi yung bundok ang galit ang Diyos, kundi yung, kasi pag bundok ang ginagamit sa Bible, ito yung pinagtitipunan ng mga tao. They congregate. So it refers to people who gather to oppose the will of God. Ito ang posisyon. Hindi yung physical na bundok at lupa at mga bato ang galit ang Diyos doon. Kundi sa mga laban, kundi yung mga lumalaban, nagtitipon at nagplaplano at nagtuturo ng mga maling aral.
Okay. Ngayon, binabanggit ang tungkol doon sa pitong Sampu. o yung pitong hayop kanina o yung pitong ulo na nakita doon sa hayop. Ngayon naman ay merong 10 sungay na binanggit din si Juan Revelador na siya namang kumakatawan sa 10 hari. 10 hari. Ayan. Basahin natin, Pastor, ang Apokalipsis 17, 12 hanggang 15. Sabi dito, at ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Yan. So yung 10 hari dito, hindi ibig sabihin mga literal na mga 10 lang, kundi ito'y kumakatawan doon sa mga hari, kung didiretsoy mo doon sa 15, ito rin yung simbolo ng tubig at ito yung mga leader ng mga tubig o ng mga tao, bansa at mga leader na kakampi, susuporta dito sa red beast at saka dun sa patutot. Ito yung combining forces na para makipaglaban sa Diyos at sa kanyang bayan. So anong kaugnayan nito para lubos nating makuha kung ano ba ang tinuturo sa atin itong ating mga binabanggit na ito? Ayan. Ano ang kaugnayan nito, Pastor? Sa huling kapanahunan, magkakaroon lang ng 2 grupo. Merong ang tunay na iglesia na yung virgin. Meron naman itong harlot na kumikimbolo sa maling mga taong sumusunod sa mga maling aral. Itong mga dinidescribe na mga yan ay kung saan manggagaling yung harlot at sa ano ang kanyang mga tagasunod. So ipinakikita nito. So wag nating literal na baybayin na ano ba ang meaning nito, ano ang meaning nito. Tingnan natin ito na isinisimbolo ni Juan sa kanyang pangitain dito sa Apokalipsis ang 2 grupo ng mga tao. Dahil ang Apokalipsis, Pastor, laging may contrast. Laging 2 ang side ng masama at ng mabuti. Napansin natin, meron yung tinatawag na mark of the beast, meron ding mark ang diablo. Merong tinatawag na marriage supper of the lamb at meron ding marriage supper of the fowl of the air. May lake of fire, may sea of glass. I-contrast palagi. Nang ibig sabihin, may 2 grupo saan ka. Pinamimili tayo ni Juan at ng Banal na Espiritu, saan ka makikipanig sa huling kapanahunan? Dito ka ba sa isang grupo o dito ka sa isang grupo? Doon ba sa kordero o doon ka sa dragon? Ito yung ipinapahayag sa atin as we read Revelation. Yeah. So napakahalaga nitong ating tinatalakay na ito at purihin ng Panginoon sa magandang binabahagi sa atin na kung saan nakikita natin kung alin ang dapat nating piliing grupo. Hindi tayo sasama dito sa red, scarlet at harlot. Hindi tayo sasama sa mga hari. Pero ang malaking suliranin, hindi nga tayo kasama dyan. Subalit baka naman hindi natin nababantayan yung ating mga sarili na ating ginagawa ay katulad rin noong characteristics na yun ang mapanganib, Pastor, nababantayan natin. Alam natin yung mga meaning nito pagkatapos yung ating buhay at mga sambahayan ay hindi aangkop doon sa karakteristik noong mga nasa tamang tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Siguro itatanong ng ating mga taga-subaybay, so sa isang team na nananampalataya, na naroon ka sa grupong ito na kung saan ay iyon ang nilakhan, iyon ang natutunan yung mga aral at hindi naman nakaapekto sa iyong pamumuhay, kundi nakatulong kung papaano ka maging lalong tapat sa Panginoon, ay magagawa mo kayang lumipat pa ng ibang relihiyon o manatili ka na lamang doon? Unang-una sa lahat, yan ay perspective, Pastor. Una, magkakaroon tayo ng kapasyahan. Alam mo, ang tao nagpapasya. Tayo nagpasya. Hindi tayo nanggaling dito at ipinanganak sa, ewan ko sa iyo, Pastor, pero ako nanggaling ako sa yung nakaginas ng pananampalataya. Tapos nalipat din kami, nagprotestante din kami. Hanggang dumating ang pabalita ng 3 anghel sa amin. Ang sabi ng tatay, nag-uusap-usap sila, maliit pa ako, sabi ng tatay, kung hindi naman tayo magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan dyan sa grupong kinalalagyan natin, ba't hindi tayo pumunta rito? Alam mo,
hindi madali ang magpasya. Ang father ko was an elder sa isang Methodist o sa ibang mga grupong pananampalataya. O lumipat kami. Sa una parang sila'y galit sa amin, may mga opposition, pati sa amin sa loob ng aming ancestral group. Pero ano ang nangyari? Ngayon, nakikita na nila kung ano ang mga pagbabago at nangyari. Dahil nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay kung tatanggapin natin ang pabalita ng tatlong anghel at isa sa kabuhayan, yung kabuhayan ng mga banal na naghihintay sa huling kapanahunan. Sa kabilang banda, Pastor, para naman doon sa mga nakahinatnan na yung reliyong Adventista, na tunay na napaka-privilege natin sapagkat yung aral ibinigay ng Diyos sa iglesyang ito na nakita natin na nakabase sa banal na kasulatan. Kaya lang kung minsan ang nangyayari sa atin, tayo ay ang tila bagang pakiramdam ay parang ligtas na tayo dahilan sa naroon tayo sa tamang relihiyon, kung kaya nga hindi na natin nababantayan yung ating mga paglilingkod, yung ating pakikilahok at yung ating mga pagsamba. Tama yun, Pastor. Yung mga nasa loob ng iglesia na lumaki, yan, nakagisna na rin ito na pananampalataya na ating kinalalagyan, itong mga aral ng Daniel, Apokalipsis, alam na nila yan, narinig palagi, ay nagkakaroon sila ng kuminsan ay yung complacency, sabi natin sa English na nandito na kami sa tama, na hindi na nila pinag-aaralang mabuti at isinasa kabuhayan itong mga bagay na ito. Kaya nga, mayroon tayo. Kaya inuulit-ulit ito sa ating Sabbath School Quarterly, Pastor, through our curriculum through the years, para muli nating pagbalikan, isa kabuhayan, at tanungin ang ating mga sarili kung ano ang epekto nito sa akin, sa aking paghahanda sa muling pagbabalik. Kung kaya nga doon sa mga nakaka-observe, sa mga mananampalataya na naroon na mismo sa tunay na iglesia, subalit ang kanilang mga attitudes, mga pag-uugali, yung paraan ng kanilang pagsamba ay parang walang pagkakaiba mula doon sa pinanggalingan nating relihiyon na nasumpungan natin ang larawan ng hayop na siyang sinasabi natin na yumakap sa mga maling practices. Na para bagang may dahilan ba para naman doon sa iba na ang tawaging Babylonia ay yung mismong iglesia na nanghahawak ng katotohanan. Pastor, sabi nila ay tumalikod na rin daw tayo sa mga maling aral. Tama yun. Ito ay clarion call. I will call it a clarion call na itong mga taong ito, kaya sila ang masama naman dito ay umaalis at nagtatayo ng sila daw yung tunay at tayo na yung Babylonia. Hindi po. Ang remnant church ay ang iglesyang kinalalagyan natin. Wala nang remnant mula sa remnant. Hindi pwedeng ganon. Kaya nga, kung ito ang bayan ng Diyos, ay talaga namang na-describe naman dito, malahininga. Merong mga pagkukulang, siya ay blind, naked, and siya ay may sakit. Kaya nga, dapat ay mayroon tayo nitong mga bagay na sinabi sa Apokalipsis para mabago tayo bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sa mga ginigiliw, talagang dito pinapakita sa atin na nararapat lamang piliin natin yung grupo ng mga tao na siyang maghihintay sa Panginoon at sumusunod ng kanyang mga utos. Subalit sa pagpili, may kaakibat na sakripisyo. Pero bagamat may sakripisyo, mayroon din namang pangako na pawang ibinibigay ang ating mahal na Diyos. So ano yung pangakong ito na tatanggapin? 17:14, Pastor. Apokalipsis 17:14, ang sabing ganoon, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Ayan, merong pakikipagbaka. Opo. May struggle, Pastor. Sa bawat buhay nating mga Kristiyano, may struggle. Pero ang Kristo ay nakipaglaban na para sa atin. Nanalo na siya, kaya tiyak na ang pagtatagumpay. Pero kung wala tayong gagawin, ay wala. Kung tayo ay hindi nagbabasa ng Biblia, hindi dumadalo, hindi nakikisama sa mga gawain ng iglesia, ay paano tayo magkakaroon ng pagtatagumpay? Dapat nakikibahagi tayo sapagkat tinawag sila, tayo'y pinili na. Ang sabi rito, at mga tapat ay mananaig din sa mga makamundo, secular at mga maling aral. Ang pinakamaganda rito, Pastor, ay we will distinguish what is right and wrong as we come to the end of time. Magkakaroon tayo ng spiritual discernment
para lalo nating maunawaan ang tunay mula sa hindi tunay na pandaraya ng kaaway. Yan. O mga ginigiliw, tunay nga po na bago po tuluyang bumagsak itong Babylonia, meron pong tinig na mula sa langit na siyang mananawagan sa bayan ng Diyos na lumabas sa Kanya. Ngayon, ano yung kanilang magiging tugon sa panawagang ito? 19, talatang 1 at 10, Pastor. Ayan. Baka tayo mapasama dito sa tutugon na ito. Ayan. 19, 1 hanggang 10. Atin mo basahin ang mga talata. Sa Kapitulo 19, talatang 1 hanggang 10. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Aleluya, kaligtasan at kalwalatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kaniyang pakikiapid at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. At siya'y muling nangagsabi, Aleluya, at ang usok niya ay napailang-lang magpakailan-kailan paman. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay at nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan na nangagsasabi, Siya nawa, Aleluya. At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat ng mga lingkod niya, ninyong lahat ng mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig na isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya, sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga gagalak at tayo'y magagsayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa'y nahahanda na at sa kanya'y pinagkaloob na damta ng kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Pastor, ang Diyos ay nananawagan sa 18 verse 4. Dito sa Kapitulo 19, makikita natin ang pagtatagumpay ng kordero at nung mga sumunod sa Kanya bilang kanilang tugon. Ano ang kanilang tugon, Pastor? Sila'y magkakaroon ng pagtatagumpay at aanyayahan sila sa kasalan ng kordero at ng tunay na iglesia. Tutugon sila doon. Sila'y kabahagi ng kasalan kasi kabahagi sila ng tunay na iglesia. Ito yung picture na inilalarawan dito. Merong kasalan, hindi with the harlot, kundi with the virgin na magiging mamahalin ng ating Panginoon. Minahal niya noon hanggang ngayon at iuuwi niya doon sa langit na bayan. Nararapat lamang pala na ating isalang-alang ang napakagandang mensahe na mula dito sa pangitain nitong si Juan tungkol sa panawagan sa Babylonia na kung saan sa huling kapanahunan ang isyu, walang iba kundi ang pagsamba. Kaya nga mga ginigiliw, ang Diyos nagbigay sa atin ng mga paraan kung papaano tayo manghahawak ng may katapatan sa Kanya upang hindi tayo magawang gapiin ng mga kaalyado ni Satanas. Gayunpaman, dito sa panawagang ito, ipinapakita ng Diyos ang dalawang grupo ng mga tao na nais niya na naroon tayo sa grupo ng maliligtas. Amen. So Pastor, ano pa yung mga bagay na nais ninyong pananganan ng ating mga kapatid mula sa mga katotohanang binabanggit sa pag-aaral na ito? Ang paghatol ng Diyos ay tiyak, Pastor. Ayan. Pero ang paghatol para sa atin ay in favor with us. Gusto ko yung salitang ginamit doon sa Kapitulo 7 ng Daniel.
the judgment is for us, in favor, para sa ikabubuti natin. Pero para doon sa mga hindi maliligtas, Pastor, at sumusuway sa kalooban ng Diyos, ang judgment ay isang nakakatakot na bagay. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, at kaanib ng iglesia. Pag pinag-uusapan na ang judgment, bakit tayo takot na takot? Samantalang ang judgment ay para sa ating ikabubuti dahil paghihiwalayin ito yung tunay na tagasunod at yung hindi tunay na tagasunod. Nawa, masumpungan tayo na tayo'y natutuwa dahil ang Diyos ay magbibigay ng pangwakas na kahatulan sa suliranin ng kasalanan. Ilalayo niya tayo doon sa mga tao na naging makasalanan at naging tumalikod sa katotohanan. Makikisama tayo sa mga anghel at sa Diyos na nasa panig ng kabanalan. Amen. Mga ginigiliw, bago ang pagbagsak ng Babylonia, isang tinig mula sa langit ang hihimok sa bayan ng Diyos na nasa Babylonia pa, na magsilabas sa kanya bayan ko. Ang sabi doon sa sulat sa Apokalipsis 18:4, maraming sumasamba sa Diyos na nasa Babylonia pa sa iba't ibang dahilan. Subalit gagamitin ng Diyos ang iglesyang ito para tawagin ang mga taong ito palabas mula doon sa tumalikod na sistema ng relihiyon upang hindi makibahagi sa kanyang mga kasalanan. Dapat lamang na sila'y lumabas para matakasan ang kapalaran nito dahil ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Binanggit kanina ang tungkol sa kung papaano pinapakita ni Juan Revelador na maraming mga taong may takot sa Diyos na nasa Babylonia, sa huling mga araw sila'y tutugon sa panawagan. Kaya nga, mayroon tayong malaking responsibilidad bilang nalabing iglesia ng Diyos na tawagin sila mula doon sa huwad na pagsunod at mapabilang sa tunay na bayan ng Diyos. Hindi ito madali at hindi tayo magtatagumpay kung ang katotohanan ng Diyos ay wala sa ating mga puso at hindi tayo mabuhusan ng banal na Espiritu. So kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang mga taong ito na naroon pa sa huwad na pananampalataya ay ating maakit sa pamamagitan ng ating mabisang impluensya dahil sa katunayan na si Kristo ay namumuhay sa ating mga buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa serye ng ating pag-aaral. Sana'y sa susunod makakasama namin kayo, pero bago tayo mananalangin ay atin munang sasaksihan ang isang napakagandang awitin. Siyang sundin, ako ay putik, iyong hukisin sa kalooban mo ay din. Ako'y lubusan mong sakupin. Kalooban mo'y siyang sundin.
Purihin at pasalamatan natin ng Diyos sa magandang awitin na binahagi sa atin ng atin pong kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nagagalak po kami na pasalamatan kayo na inyong pinahayag sa amin ang kahihinatnan ng mga tao na nasa sa loob pa ng Babylonia. Subalit ayaw namin silang mapahamak. Kung kaya nga po narito po kami na nag-aalay ng aming mga sarili na kabilang sa nalabing iglesia, na sana'y gamitin nyo kaming mabisang kasangkapan upang sila'y tawagan na magsilabas mula roon at mapabilang sa grupo ng mananampalataya na sasalubong sa aming Panginoong Hesus. Dalangin po namin, Panginoon, na sana'y patuloy niyong bigyan ng kalakasan ng bawat isa, matatag na pananampalataya at masugid na paghihintay sa nalalapit na pagparito ni Jesus. At kaming lahat, Panginoon, kapag kayo dumating, ay sasalubong upang manahin ng buhay na walang hanggan. Nawa ang aral na aming natutunan mula sa talakayan, ito'y maitanim ng malalim sa aming puso't isipan. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga at maraming salamat sa pagdinig niyo ng aming panalangin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa amin. Sana'y sa susunod na serye ng ating pag-aaral, huwag po kayong mawawala dahil yun na po yung pinakahuling bahagi ng pag-aaral natin dito sa Apokalipsis. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.